Hi guys! Welcome to my channel. So, siguro nagtataka kayo kung nasaan ako ngayon. Well, nandito ako sa loob ng bahay namin kasi naka-work from home ako for now. Kasi nga natapilok ako last Saturday. So, medyo nahihirapan ako maglakad. So, nag-work from home muna ako. And sina mami at yung mga bata nasa work. So, ako muna dito sa bahay. And might as well take this opportunity para makapag-vlog ako. Kasi right now, medyo laging umuulan sa labas. Or kung hindi man umuulan, paglabas ko ng office is medyo madilim na. So, wala nang time para makapag-vlog kasi pag nasa loob ako ng kotse, laging madilim eh. So, habang nagsisearch ako sa YouTube ng mga topics na pwede natin pag-usapan dito sa vlog ko na na-discuss na rin ng ibang mga vloggers, isang topic ang lagi ko napapansin. Laging tinatopic nila kung yayaman ka ba pagdating sa Canada. So, might as well share my own opinion na rin kasi 8 years na rin kami dito sa Canada. Kahit paano, meron na rin kami experience na may co-contribute. So, kung gusto kong pag-usapan natin is kung yayaman ka ba or mababaon ka lang sa utang pagdating mo dito sa Canada. Maaring hindi po tayo pare-parehas ng na-experience dito sa Canada. So, maaring ang opinion ko is different sa opinion nyo. And I hope we can have mutual respect kung sakali man na iba ang opinion nyo sa mga opinion na sasabihin ko sa vlog na to. So, halika, umpisahan na natin. Siguro guys, magandang pag-usapan natin kung bakit marami ang nahuhumaling na magpunta rito sa Canada is because the fact na marami silang mga kaibigan na nakikita sa social media na kung ano-ano ang pinupost pagdating dito sa Canada. Mayroong mga kaibigan tayo na pagdating dito sa Canada, nakakabili agad ng kotse. May mga kaibigan tayo na pagdating dito sa Canada, kung ano-ano mga designer clothes, mga designer brands like bags, shoes, and everything ang pinupost sa social media. Or may mga kaibigan tayo na pagdating dito sa Canada, nakakapunta na sa iba't ibang mga bansa. And then to add fuel to the fire pa, pag nag-search tayo sa YouTube or kahit sa mga FB video reels, may makikita tayo ng mga nagpo-post kung ano yung buhay nila dito sa Canada, pinopost mga magagandang views, mga magagandang lugar, mga magagandang sceneries dito sa Canada. So nakakadagdag impression yun sa mga kababayan natin na wala sa Canada, na ang impression nila sa Canada is pag napunta ka sa Canada is gaganda-ganda ang buhay mo or yayaman ka. Yun nga yung term na madalas nakikita ko sa mga titles sa mga YouTube vlogs. Pero maraming kwento behind those pictures behind those videos, behind those vlogs and reels. So maganda pag-usapan natin kung ano yung reality dito sa Canada as opposed sa mga impressions lang natin na nakikita natin about Canada mula sa mga social blogs. Alam nyo guys, pagdating natin sa Canada, huwag kayo mabibigla, pero masyado tayong maraming binabayaran dito. Nandyan yung rent, nandyan yung mga bills, nandyan yung mga iba't ibang mga insurance na binabayaran natin like life insurance, disability insurance, mga car insurance, house insurance, mga renta sa bahay or mortgage kung may sarili na kayong bahay. Then yung iba't ibang mga bills like telephone bills, hydro bills, internet bills. And pagdating din dito sa Canada, napakadaling kumuha ng kotse. Meron na akong ginawang video regarding that. Kung gusto nyo panoorin, ito yung picture niya. So yung pagkuha nga ng kotse is napakadali, pero there's a story behind it. So kahit madaling kumuha ng kotse, it doesn't mean na binili mo ang kotse na yan in full amount. So babayaran mo yan. Depende sa haba ng kukuhanin mong mortgage. Yung iba, kinukuha nila yan at binabayaran in 5 years, yung iba naman in 7 years. So, yun yung dahilan kaya kung bakit marami tayong mga kababayan na nakikita natin na nakakapag-post ng bagong kotse dito sa Canada is because madali lang talagang kumuha ng kotse dito sa Canada. And on top of that, lahat ng bagay dito sa Canada is may tax. So, pag sumweldo ka, magbabayad ka ng tax. Pag kumain ka sa labas or bumili ka ng anumang gamit sa labas or nag-grocery ka or kumain ka sa restaurant, magbabayad ka ng tax. And pag nagpagasolina ka, hindi naman natin alam pero may tax na nakapatong doon, yung carbon tax dito sa Canada. So may mga tax sa lahat ng bagay. May tax sa bahay, may tax sa sahod mo, may tax sa mga bibilhin mo,
may tax din pag magpapagas ka. And isa ring reality dito sa Canada is ang easy access to credits like credit cards or line of credits. So kapag may easy access ka sa credit card or sa line of credit, mas madaling ma-overspend ka sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kasi ang gagawin mo, pag gusto mo isang bagay, magtatap ka lang, bibili ka, na hindi mo namamalayan, lumalampas na pala yung gastos mo sa budget mo. So yun guys, ang reality of living here in Canada. Kahit may trabaho ka at may regular income ka, napakaraming bagay dito sa Canada ang talagang masasabi natin na uubos sa sahod mo unless marunong ka mag-budget. Now, dun tayo sa susunod na topic. Answering the question kung ikaw ba ay yayaman or mababaon ka lang sa utang dito sa Canada. So, meron akong mga ginawang bullet points at isa-isayin natin yung mga bullet points na ito. Unang bullet point is, truth is, it's how you live your life here in Canada. Paano mo ba gustong mamuhay dito sa Canada? You wanna live your life lavishly na kahit outside of your income, gagastos ka pa rin, bibilin mo yung mga bagay na hindi na kasya sa budget mo, like the latest cellphone, latest gadget, designer clothes, designer shoes, the latest car, para lang may maipost ka sa social media mo. So, nasa yun. Or ikaw ba yung klase ng tao na mamumuhay ka within your means? Kumbaga, mas kaunti yung labas ng pera kumpara sa pasok ng pera para kahit papano nakakapag-save ka. So, yun ang unang bagay na makakasagot sa tanong natin. It's how you live your life here in Canada. So, ang second bullet point natin is, ano ang gagawin mo sa mga savings mo? Assuming na may savings ka ha. So, ikaw ba yung klase ng tao na ibibili ng mga latest gadgets yung savings mo? O ikaw yung klase ng tao na may paglalaanan yung mga savings na to? Well, nasa inyo yun. Hindi ko masasagot yun kasi kayo ang sasagot sa tanong na yun. Ang sa akin lang, dapat meron kayong nasisave sa sahod nyo. Instead na lahat labas ng labas or paycheck to paycheck lang at wala kayo nasisave, dapat make it a point na may nasisave kayo sa sahod nyo. And kung saan nyo gagamitin yung savings na yon is magdedetermine kung kayo ba ay mababaon sa utang dito sa Canada or kahit papaano makakapamuhay kayo ng walang utang dito sa Canada. Now, the third bullet point naman is, ikaw ba yung klase ng tao na binabayaran yung monthly credit card bills mo in full or ikaw yung klase ng tao na nagbabayad lang ng portion-portion lang? Kasi guys, kung nagbabayad kayo ng portion-portion lang, at the end of the day, hindi nyo marirealize nagkakapatong-patong na yung mga utang ninyo. Gusto nyo nga makasave sa sahod nyo at the expense naman na hindi kayo nagbabayad ng full sa mga credit card bills nyo, as in portion lang, kayo rin na mahihirapan in the long run kasi lalaki ng lalaki yung utang nyo dun sa credit card nyo. So, kung ako ang tatanungin nyo, kahit na wala kayong ma-save, importante is mabayaran nyo in full yung credit card bills nyo. Aside from the fact na binabayaran nyo yung ibang mga insurances nyo at saka ibang mga bills nyo ha, pero mas maganda talaga na bayaran nyo muna yung in full yung credit card bills nyo sa halip na portion-portion lang. Marami kasi tayong mga kababayan dito na real talk to guys. Marami kasi tayong mga kababayan dito na ang binabayad lang nila sa credit card bills nila is pa konti-konti lang. Pa portion-portion lang at hindi nila binabayaran in full. Hindi nila nare-realize in the long run sila rin ang mahihirapan sa ginagawa nila aside from the fact na pumapangit yung credit rating nila or yung credit history nila. So, kung ganun yung gagawin nyo at nagbabayad lang kayo ng pa portion-portion, well, alam nyo na kung ano magiging sagot doon sa katanungan nyo. Mababahon kayo ng utang dito sa Canada. So, yun yung aking third bullet point. Paano mo bayaran ng credit card bills mo? So, doon naman tayo sa last bullet point. Sagutin natin directly. Pag nagpunta ka ba sa Canada, yayaman ka ba? Alam nyo guys, subjective ang sagot sa tanong na yan. Because yung salitang mayaman, napaka-subjective niyan. As in maraming definition dyan. Pero stick lang tayo sa isang definition kung gaano karami yung pera na meron ka. Sa Pilipinas kasi at saka sa Canada, hindi parehas ang basihan eh.
Sa Pilipinas, ayon dito sa na-research ko, sandali lang ha, hanapin ko. Sa Pilipinas guys, tignan nyo itong picture na ito. Pag sumasahod ka ng 11,000 monthly and below, considered na mahirap ka. Ngayon, pag sumasahod ka ng 21,000 or 22,000 and below, nasa low income ka pero hindi ka mahirap. Ngayon, pag sumasahod ka ng around 22,000 to 131,000, nasa range ka ng lower middle class until upper middle class. Tapos pag sumasahod ka raw dito ng 131,000 hanggang 219,000, nasa high income ka pero hindi ka rich. Pero pag ang sahod mo is nasa 219,000 pataas, you are considered rich sa Pilipinas. Yun yung income mo ha. Ngayon, pagdating naman dito sa Canada, tingnan natin yung qualification dito sa Canada. Sabi dito sa nakita ko, per year to kasi pinakita ko sa Pilipinas per month. So itong papakita ko sa Canada is per year income to at after tax na to. So tinanggal na lahat ng tax. Kumbaga neto mo na to, net income mo na to. Pag sumasahod ka raw ng 35,000, nasa low income ka. Pag sumasahod ka ng 35,000 to 75,000, nasa middle income ka. Tapos pag sumasahod ka ng 75,000 to 150,000, nasa upper middle income ka. Tapos pag sumasahod ka ng 150,000 and above, nasa high income ka. So ano gusto kong patunayan dito guys? Gusto kong tingnan kung magkano yung yearly income ng rich class sa Pilipinas pag kinonvert natin sa Canada. So let's say nasa 220,000 per month ang income ng isang rich class sa Pilipinas. Kung ito times 12 ko yun, nasa around 2,640,000. Ngayon kung i-divide natin ng $40 kasi yung 1 Canadian dollar is equal to 40 pesos. So i-divide natin ng 40. So lumalabas nasa 66,000 lang per year ang income ng isang rich class sa Pilipinas as compared dito sa Canada. So yung 66,000 na yon, kung titignan natin, nasa middle income lang dito sa Canada. So ang point ko dito guys is, ang pagiging mayaman is subjective. Maaring mayaman ka sa Pilipinas, pero pagdating mo dito sa Canada, nasa middle income lang yung pera na yon. At middle income earner ka dito sa Canada, pero pagdating mo sa Pilipinas, mayaman ka na pala. So subjective ang pagiging mayaman dahil nakadepende yan kung saan mo gagamitin yung perang hawak mo. Yeah, pag nandito ka sa Canada, middle income earner ka lang, hindi ka mayaman, pero pag yung pera na yun, dinala mo sa Pilipinas, considered na mayaman ka. Kasi magkaiba naman yung gastos sa Canada at sa Pilipinas eh. Pero ang point natin is, kung nandito ka sa Canada, wala ka sa Pilipinas ha. Kung nandito ka ba sa Canada, yayaman ka ba? Of course. I think hindi natin pwedeng iset aside yung possibility na pwede kang yumaman dito sa Canada. Pero in order for you to say na talagang mayaman ka dito sa Canada, una-una dapat wala kang utang. Kasi hindi pwede mo sabihin na mayaman ka at the same time, nagbabayad ka ng utang. Pangalawa, yung pinakita nating social class dito sa Canada, for you to be considered a high income earner, dapat nasa around 150,000 per year ang income mo after tax. Which is, kung hindi ka talaga businessman at employee ka lang dito sa Canada, mahirap na kuhanin yan. Siguro kung mag-asawa kayo at parehas kayong, let's say, mga managerial ang position na nasa around 80,000 per year ang sahod, then pwede natin sabihin na as your combined salary, nasa high income earner kayo. Pero at the same time, nandiyan pa rin yung mga ibang mga factors eh. Like, ano yung mga binabayaran ninyo. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, depende kung magkano yung nasisave nyo sa sahod nyo. Kasi nga, nagbabayad kayo ng bills, nagbabayad kayo ng insurances, ng car mortgage, ng house mortgage kung meron man. Nagbabayad kayo ng mga tax. Kung may mga line of credit kayo, nagbabayad ba kayo nun? So, magkano ba yung natitipid nyo? Kung wala naman kayo masyadong natitipid, kahit na nasa high income earner kayo, can you really consider yourself mayaman? Hindi naman, di ba?
So, ang point lang ng video na to guys is to show you na yung nakikita nyo sa mga social media na impression na pag nagpunta sa Canada is yumayaman, as hindi po totoo yun. Siguro, unless talaga mayaman talaga yung tao na yun, which is alam mo naman kung mayaman talaga sa tao, as opposed sa nagyayabang lang. Ang totoo po is karamihan po sa amin na naninirahan dito sa Canada, marami po kami binabayaran. Yung iba po sa amin is naninirahan ng paycheck to paycheck or yung pagsahod namin, napupunta lang din sa mga binabayaran namin, yung sahod namin. At kung may natitira man, salamat na lang din. At siguro hindi rin naman natin masisisi yung ibang mga kababayan natin kung bakit sila nagpo-post sa social media ng mga bagay na mamahalin like mga bagong cellphone o mga bagong kotse. Kasi aminin naman natin guys, nung nasa Pilipinas kasi yung mga kababayan natin na yun, kahit naman ako, yung mga bagay na yun, hindi naman natin nabibili. So pagdating namin dito, mas madali para sa amin na bilhin yung mga bagay na yun kasi binabayaran namin sila in monthly installment. Ako na lang, gagawin ko na lang example yung sarili ko guys. Hindi na ako magbibigay ng ibang example. Nung bata ako, gustong-gusto kong magkaroon ng family computer. Pero hindi namin kaya, wala naman. Hindi kaya ng means namin. So, nung natuto ako magtrabaho, ang ginawa ko, bumili ako ng mga console from PS1, PSP, PS2, Nintendo Wii, PS5. So, para yun yung kaligayahan ko. Kahit nasabihin nating unnecessary things siguro sa iba, pero ako, yun yung kaligayahan ko. So, ganun din siguro yung mentality ng ibang mga kababayan natin na bumibili ng kotse, nung bata sila, hindi naman nila can afford ng kotse, pero gusto nila magkakotse. So pagdating nila dito, bumili sila ng kotse. Ganon din sa ibang mga kababayan natin na bumibili ng mga designer clothes. Pero ang sinasabi ko lang, kung pupunta kayo rito sa Canada, always keep in mind na lahat ng bagay dito sa Canada is pwede mong mabili, pero keep in mind na baka mabaong ka na masyado sa utang kung bili ka ng bili outside of your means. Always budget your spendings. Ako, pag nagbabudget ako, talaga nililista ko lahat. Kasi credit card nga. So ako nililista ko lahat. Ano yung binili ko this day, anong credit card, tapos nakatotal yun. Tapos tinitignan ko kung magkano pa yung natitira sa budget ko at kung may maisisipa ba ako. Ganun ako kasi ayaw kong mabaon ng utang dito sa Canada. Kasi tandaan nyo guys, marami ding umaasa sa inyo. Like, nandiyan yung mga anak nyo, o yung mga pamilya nyo sa Pilipinas. So, always keep in mind, ang pagpunta dito sa Canada is a blessing from God para makatulong kayo sa mga dapat nyong tulungan and at the same time, para makamit nyo yung mga bagay na hindi nyo nakamit nung bata pa kayo. So, there you go guys. I hope kahit paano may natutunan kayo sa vlog na ito or nag-enjoy man kayo. And let me hear your comments. So, drop your comments below para makita ko kung ano yung mga comment nyo and nakakatulong yung comment nyo para i-promote ni YouTube yung vlog na to. And please don't forget to subscribe to my channel guys. And click the notification bell, like this video, and share this video with your friends. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!